It's Saturday morning, March 26. Hello mga kapitbahay, kamusta naman po kayo? Kami, ito medyo ngayon pa lang ulit nakakahinga-hinga dahil dun sa mga kaganapan dito sa aming minor renovation nitong nakalaang linggo o araw. So sabi nga ni kapitbahay nating si Mary Ann, ang pagre-renovate ay nakakapangit. Pero sa totoo lang, nakakapagod po siya talaga. Aside from pagod po yung bulsa nyo, pagod din yung katawan nyo, pati yung skin nyo na medyo maapektuhan. Akin naging dry, nagka-pimple pa ako, tapos pati yung hair ko dry. Tapos medyo stressful siya talaga. Pero syempre hindi naman po tayo nagre-reklamo. Just be prepared for that. And also, more vitamins po talaga. Nakakatulong yung vitamins. So, nung March 26, Saturday, medyo patapos na rin yung tiles namin. Nasa last stage na siya. Supposedly 0-0 yan. Pero hindi siya nagawang ganun ni Kuya. So, i-DIY na lang namin yung paglagay ng grout niyan. So, we'll share that with you soon. Ito palang part na to ng bahay natin. Nakikita nyo po yan sa may door entrance na yan. Medyo challenging po yung part na yan kasi once na nag-lay kayo ng tile, syempre magdadagay ka pa ng adhesive yan, yung parang semento na kinakabit ni tatay. So meaning, aangat pa po yung flooring nyo by a few centimeters. So you have to consider kung gaano kataas yung ilalagay nyong adhesive kasi baka tamaan niya na yung pinakababa nung door, nung main door. So dito ang ginawa namin, hindi na namin pinabawasan yung door namin pero pinadagdagan na lang namin ng washer yung dun sa may hinge niya para medyo umangat yung door. Yung mismong pintuan, yung main door. So, ito na yung finished product. Hindi pa pala finished product. Almost finished product. So, ayan. So, nung kinabit yan ni tatay at chinek namin, boom! May sabit. Kung makikita, ayun kung makikita nyo po yan, nagkaroon po siya ng gas-gas.
So, careful po kayo pag pinapagawa nyo po yung tiles ninyo dun sa part na yon. Tapos ito, yan, si Kuya Oliver, kasama niya ang napakagwapo niyang bunso. Ayan, tinutulungan si Kuya Oliver na i-push yung mabuti yung drill. Kasi nga naman, sobrang tibay at sobrang tigas daw po talaga nung ating mga wall dito sa first. Tigas. Itong pader nyo. Amay Pasko. So, ito na yung finished product ng aming grill. So, 'di ba? Ang bilis niyang ikabit, ang bilis nilang gawin. Tapos, gets na gets agad nila Kuya Oliver and yung mga anak niya kung ano talaga yung finished look na gusto namin. So, ang ginawa namin dyan, nagbigay lang kami ng picture na nakita namin online. Tinignan lang nila. And then, maya-maya, ayun, ginawa na nila. Ito namang tiles grout na lang kulang. So, next vlog na lang yon. Kuya, ano pong cell number niyo? 0963 0963-76-22379. Thank you, Kuya. Hindi ka naman naalis na ibang bansa, Yon, si Kuya Oliver Mongaya. So, highly recommended ko siya, especially sa paggawa ng grills. Hindi ko man siya nakita on the actual na gumawa ng tiles kasi iba nga yung pinadala niya or hindi kasi siya yung gumawa nung sa kisame namin. Pero I have a good feeling na okay din sila gumawa nun. And sabi naman nila, all around talaga, kahit yung pagbubuhos, for example, if magpapataas ka ng pader or anything about construction, kaya nilang gawin. So, if gusto nyo po mag-inquire sa kanya, just coordinate with him directly. Andyan na po yung number ni Kuya Oliver. Mas maganda po if direct nyo na po siya makakausap. Kasi iba-iba naman po tayo ng design preferences and in some cases, magkakaiba rin po tayo ng size ng bahay, especially dun sa mga ibang type of kalista, ganyan. Kasi po nagva-vary po talaga yung prices according dun sa design na gusto natin. So, I may be able to give you an estimate kung magkano yung mga naging charge na sa amin. But, syempre, magde-depend pa rin po yun dun sa total quantity or design na ipapagawa nyo po sa kanila kasi maaaring makahingi kayo ng discount if for example marami kayo ipapagawa kala Kuya Oliver or mas madali naman pala yung design na ipapagawa nyo, mga ganun. So please coordinate directly na lang po sa kanila. So, ayun na nga. So, nung natapos na sila, kami na lang natira dito at as mentioned last vlog, hindi pa tapos yung kisame namin. Pero pinakailaman na namin po siya. So, ayan, parang nagustuhan din nito na gusto niya rin itry na siya yung mag-finish nung aming kisame. So, parang na yan, part na yan nung thrill niya in having our very own home. So, iba pa rin kasi yung masasabi mo na, uy, may contribution ka dun sa pagbuo nung dream design mo dun sa bahay mo, 'di ba? So, ayan. So, in short, pinakailaman niya na po talaga yung kisame namin. So, after namin after niya pala magawa yung kisame, after niya mapinturahan, kinisan and all, sunod naman namin ginawa is yung ikinabit namin tong ceiling fan. So, pagpasensyahan nyo na ang aking pagliyad at ang malaking muka. Alam ko nakaumay. But, eto na po siya ngayon.
So, after ng ceiling fan, ang next naman na ginawa namin is itong pin lights. So, ang husband ko mahilig siya magbuting-ting, lalo na yung mga electrical stuff na ganyan. So, pag hindi niya alam, ni-YouTube niya lang. Tapos, itong mga pin lights namin na yan, bigay sa amin yan ng pinsan namin, sina Cheska and Ron. Tira yan dun sa house nila nung nagpagawa sila ng bahay. So, sobrang happy kami na nakalibre kami sa pin light. So, 4 lang nilagay namin. Tapos, si Toy talaga yung naglagay na niyan or umayos nung wiring. Although, may nilayout na, kasama naman doon sa binayad namin, kinakuha yung pag-layout ng wires. So, kinabit niya na lang talaga yung mga mismong pin lights dun sa may mga butas and dun sa wires noon. After namin makabit yung pin lights, kinabit naman syempre namin yung strip light na nabili namin sa Southerly. Yun yung na-mention ko rin dun sa previous vlog. So, for this one, nilagyan lang siya ng dimmer ni Toy para makokontrol mo kung gaano kalakas o kahina yung light ng strip light. O, diba? Redundant na naman ako. But anyway, ito yung look niya. So, that's it muna for this week mga kapitbahay. As you can see, medyo malaki na rin naman yung naging improvement niya. Pero, there's still a lot more things to do and to improve. And as we do that, we'll take you along the way para naman yung mga learnings namin and challenges namin, hopefully ma-share namin sa inyo and would be able to help you or guide you sa paglipat nyo dito sa First Park Homes and pag-renovate ng houses ninyo. So next week, we will DIY naman our cabinet. So ayan, nakikita nyo si Toy, nagko-compute na siya, nag-sketch na siya kung paano niya gagawin yung cabinet. And also, we'll be sharing with you kapag natapos na namin lagyan ng grout yung tiles. So, subscribe and like this video para lagi kayong updated sa mga uploads namin. Ayun lang mga kapitbahay, maraming salamat!